Dating sales lady na natanggal sa trabaho, ngayon may sarili ng negosyong pinapatakbo. Ang nasa 500 piso na sahod noon, ngayon daang-daang libo na ang kinikita. At ang good news, may maswerte pa siyang hahatira ng biyaya. Kilalanin natin sila rito sa Good News. 23 years old si Morica nang pasukin niya ang trabaho bilang sales lady. Araw-araw, 8 hours to 9 hours po kayong nakatayo. Tapos, syempre, tindahan po yun ng sapatos eh. So, nandun po yung mga susuotan mo ng sapatos, yung mga customer mo. Mag-a-assist ka po ng customers, mag-please ka ng customers para makabenta po. Ang kita niya raw noon, 520 pesos kada araw. Pag sales lady po, may quota ka dyan eh. Kailangan araw-araw meron kang mabenta na ilang sapatos, ganyan po. Kasi pagka hindi po, bababa yung grades mo, pwede ka matanggal. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, natanggal daw si Morica sa trabaho. On probation na po kasi ako nung time na yon. Yun nga lang po, nabuntis po ako sa pangalawa kong anak. Natanggal po ako sa trabaho dahil po nabuntis ako. Gagraduate na raw siya ng high school nang nabuntis siya sa kanyang unang anak. Pero dahil nagkaroon ng malaking responsibilidad sa murang edad, kinailangan na raw niyang kumayod para sa anak. Yung sales lady po, yun po yung pinasok ko kasi sa totoo lang po, sila po yung yung kumukuha kahit sa mga hindi po nakapagtapos ng pag-aaral. Kaya nang matanggal sa pagiging sales lady, malaking dagok sa kanya, lalo pat ipinagbubuntis niya noon ang anak. Para kaming pinagsakluban ng langit at lupa kasi kaya ka nga po nagtatrabaho para makaipon din, makaipon ka din ng pampanganak mo para makapag-ready ka. Kaya lang po bigla pong nawalan ng kita. Pero si Morica hindi sumuko sa pagbebenta. Ang pag-o-online selling naman ang pinasok niya. Pumasok po ako na reseller sa isang supplier po, nagbenta-benta po ako online. Kahit pa paano po, kumikita ako kahit maliit lang po. Relo, bags, damit, mga gamit sa bahay. Kahit na pong makikita nyo sa Divisoria, yun po yung binebenta ko. Ang katandem niya rito, ang kanyang asawang si Aris. Ginawa namin parang toka-toka kami ng trabaho. Kumbaga siya yung sa marketing, ako bahala doon sa purchasing para mag-ikot po yung tandem namin. Pero ang kita raw dito, hindi pa rin sumasapat. Kaya nang magpandemya at panandali ang natigil ang public transportation, naisipan nilang magbenta ng bisikleta na makatutulong sana sa mga commuter noon. Maganda man ang kanilang ideya, ang problema, perang pampuhunan. Kaya laking pasasalamat daw nila nang tulungan sila ng kanyang hipag. Meron pong 20,000 noon, hineram ko po yun sa kanya. Tapos po, yun po yung pinambili namin ng mga bikes. Alam ko na malaki yung responsibilities and obligation nila bilang mga magulang. Kaya pag alam ko na kailangan nila, nandito lang ako para sa kanila. Nakikita naman po namin sila na nagsisikap sa sarili nila. Tumatayo po sila sa sarili po nila. Mula sa 5 bike na pinicturan at binenta online, unti-unti nilang itong napalago. Hanggang sa nakaipon at ang kanilang negosyo, umabot na sa pagbebenta ng e-bike. At ang dati maliit lang na negosyo, unti-unting pumatok online at umarangkada. Thank you so much po. God bless po. More powers and more achievements po. Dahil trained si Morica sa pagbebenta noong sales lady pa siya, sisiw raw sa kanya ang pagtitinda. At para mas lalong maibenta ang kanilang negosyo, inaral daw niya ito. Kapag ka magbebenta ka, dapat alam mo kung ano yung binebenta mo. So talagang inaral po namin mag-asawa kung ano po yung kasulok-sulukan ng mga e-bike. Kaya naman matapos ang 3 taon, ang dating sales lady na tinanggal sa trabaho, ngayon, siya na ang amo sa sarili niyang negosyo. From 12,000 po kasi before na sales lady po ako. Ngayon po, na nagbebenta na ako ng e-bike, nagiging 6 digits na po yung kita namin. 1-1. Talagang nagbunga ang kasipagan ni Morica. Dahil dito, nakapagpaayos na sila ng bahay, nakapagpundar ng sasakyan, at nakapagpatayo na rin ng e-bike warehouse. Naging big-time negosyante man daw si Morica, hindi niya raw ikakahiya ang naunang trabaho niya.
Sobrang laki po ng pasasalamat ko din dahil po naging sales lady ako. Kasi kung hindi po, hindi ko po yan malalaman kung paano ko po ibebenta eh. Ang dating araw humihingi ng tulong sa iba, ngayon kaya na ring mag-share ng blessing sa kapwa. Yung father-in-law ko po kasi nagdadialysis siya. Ngayon po, kahit papaano po, handa na po kami. Pagka po ng ospital, hindi na po namin pinoproblema kung saan po kami kukuha ng pambayad. Pati ang pagbibigay ng e-bike sa nangangailangan, walang pagdadalawang isip. At hanggang ngayon, patuloy pa rin nilang ginagawa. Ngayon po kasi pagka nakikita ko na meron po talagang nangangailangan, na talagang porsigido po sa buhay, yun po, binibigyan namin. Yun po yung nagiging chance ko na para tumulong naman po sa kanila. At ngayong araw, sino kaya ang maswerte niyang bibigyan ng regalo? Yan ay walang iba kundi si Tatay Virgilio. 64 years old na pero araw-araw pa ring sinusuyod ang bayan ng Muñoz, Nueva Ecija para mailako ang kanyang panindang basahan. Ang kuha ko sa bawat isang ganito, 25 pesos. Binibenta ko naman 300. Ang kita niya rito, sapat lang daw sa araw-araw na baon ng anak na nag-aaral sa kolehiyo at para sa pagkain ng kanyang pamilya. Sa kanyang pagtitinda, kasama rin niya ang kanyang anak na si Benedict na isang child with special needs. Paano kasi yung nanay niya nagtitinda-tinda, kaya kasama-sama ko na rin siya. Ang kwento na ito ni Tatay Virgilio ang pumukaw sa puso ni Glenn. Ang nag-upload ng kwento ni Tatay sa social media. Nakita ko po si Tatay Virgilio na dito sa Muñoz, paikot-ikot po siya, nagtitinda ng mga basahan. Kung gusto pong mangyari, talagang gusto ko po sana na mas magaan naman yung buhay niya kahit papano. Kaya naman ang hanap niya, Good Samaritan na tutulong kay Tatay Virgilio para mabawasan ang hirap na dinaranas niya sa paglalako ng basahan. Ang good news, to the rescue dyan si Morica. Ayan, inahandog po yan ng Wayne. Para po magamit po ninyo sa hanap buhay nyo. Nabasa ko po kasi yung kwento nyo po sa Facebook ko. Meron po tayong helmet. Pag may iangkas kayo, pwede nyo pong pagamitin. Siyempre, lagi lang po tayong nasa gilid ng kalsada, no? Ayan. Maraming salamat na sa itong bigay niyo sa amin. Malaking tulong to. Hindi na kami mamasahe, hindi na masyadong maglalakad. Hindi pa riyan natatapos ang good news para kina Tatay Virgilio dahil may pabaon pang grocery items sina Morica at Aris para sa kanila. Kami tagka-shopping. Maraming salamat. Opo. Wala po naman. Anumang hamon ang dumating, basta magsumikap lang sa buhay. Katulad ni na Morica at Tatay Virgilio, anumang panahon, hindi man Pasko, siguradong may good news na darating sa inyo.